Hello, magandang umaga sa ato pong lahat. Muli ay tayo ay naririto po sa ating programang Letter from Our Lover. So my message for today is entitled, Do not throw away your confidence. Huwag natin itapon ang ating pagtitiwala sa Diyos. Taken from the book of Hebrews chapter 10 verse 35. Ganito po ang sinasabi ng New International Version. So, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Ganito naman po ang sinasabi po ng Tagalog version, Magandang Balita, Biblia. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito yung dakilang gantimpala. Amen. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po saglit na manalangin, Lord. Basbasan niyo po kami ngayon umaga. Ikaw maitaas, madakila sa aming pong kalagitnaan. Turuan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Alam po natin na ang nangyayari po ngayon sa Israel. Alam niyo po, ang Book of Hebrews ay sinulat po para sa kanila. Sinulat po ito sa mga mananampalatayang Hudyo. Alam naman po natin yung nangyayari po doon, di po ba? Na sila ay binupulbos ng mga missiles o yung binobomba sila ng gobyerno ng Iran. Alam niyo po, yung ating pong teksto ngayon umaga ay magtuturo sa kanila o sa atin, sila ng mga Hudyo at sa atin ng mga mananampalataya. Sabi po doon, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan, ay huwag tayo mawawalan ng pananalig sa Diyos. It encourages us to not abandon our faith and confidence in God as it holds a great reward. May gantimpala sa mga taong nananalig sa ating Panginoon. Na sa kabila ng kaguluhan, na sa kabila ng kawalan, sa kabila ng maraming pagtitis natin, huwag na huwag tayo mawawalan ng pag-asa at huwag tayo mawawalan ng kumpiyansa at huwag tayo mawawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi sa aking mga aral, sa mga turo ay kontrol ng Lord ang lahat ng bagay. Alam niyo po yung nangyayari po sa Israel ngayon, may kapahintulutan ng Diyos. At huwag na huwag po tayong titingin doon sa mga pangyayaring. Lagi po tayong tumingin sa ating Panginoon. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, hawak tayo ng ating Panginoon. Huwag na huwag tayong mawawalan ng pananalig sa ating Panginoon, lalo tigit sa mga panahon na ito. It holds unto our faith, knowing that God is faithful and will reward our endurance. Sa ating mga pagtitiis, naroon po talaga ang ating Panginoon. We should not abandon our faith and trust in God kahit patuloy tayong nakakaranas ng mga hinagpis, ng mga paghihirap. Patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. This passage is a call to stay strong in faith, recognizing that the difficulties we face are temporary and the rewards of faithfulness is eternal. Our faith in Jesus is not to be discarded despite difficulties, temptation, trials, and sufferings. Tayo po ay ni-encourage ng ating Panginoon sa kanyang salita ngayong umaga na dapat huwag natin i-abandon ang ating pananampalataya sa Diyos sapagkat meron itong dakilang gantimpala sa atin. It is a reminder that even when facing hardships, believers should not abandon their faith and in God and His promises. Kaya mga kapatid, nakakaranas man po tayo ng katakot-takot na mga pagsubok, huwag ito makakabawas ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, patuloy lang po natin pag-pray ang bansang Israel. Amen po, dahil yan ay bayan ng Diyos. Naniniwala tayo na hindi sila pababayan ng ating Panginoon. So kung nangyayari po tayo sa Israel, sa ating kapanahonan sa ngayon, may pinagdadaanan po tayo matinding pagsubok, matinding sufferings, ika nga. Tumingin tayo, magtiwala tayo. Sabi po ng ating teksto ngayon umaga, huwag na huwag tayo mawawala ng pananalig sa Diyos. Dagdagan pa po natin ito, kapit lang tayo sa ating ano man ang mangyari, hawak ni Lord ang ating buhay. Amen po. So maraming salamat po. Naway yung ating teksto ngayon umaga ay nakatulong sa ating buhay. At lagi lang natin pag-pray ang bansang Israel dahil sila ay nakakaranas ngayon ng napakatinding pagsubok
sa kanilang bansa. Bilang tayo mga mananampalataya, tayo ay meron pong pananagutan, ipag-pray po ang mga Israelita. Sila po talaga ay bayan ng Diyos, pinili ng Diyos sa kabilaan ng kanilang mga katigasan ng ulo, sabi ng Biblia. Pero talagang sadyang mahal na mahal ni Lord ang bansang Israel. Patuloy lang po natin silang pag-pray. At yung mga nangyayari sa kanilang bansa, ay sabi nga po, ito ay hindi ito maging dahilan upang ang mga mananampalataya doon sa Israel ay mawala ng pananalig. So same thing din po sa ating buhay dahil mga mananampalataya sa ngayon, sa ating henerasyon, sa kabilang ating pinagdadaanan, manatili tayo sa ating Panginoon. Yung ating pananalig ay lalo natin paigtingin sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Tayo manalangin, Lord, basbasan niyo po kami umaga. Salamat sa pagsilyo ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagkilos niyo po sa aming pong kalagitnaan. Turuan niyo kami lagi, Panginoon. Salamat po. Tatatagin niyo po kami sa panahon ng kami ay nangihina. Kaya purihin ka, tulungan niyo po ang bansang Israel, makatao sila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. Maraming salamat po. At pag-pray ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.